Human development is a dynamic and continuous process that encompasses various stages, each characterized by unique developmental tasks that shape an individual's physical, cognitive, emotional, and social growth. Understanding these developmental stages and tasks is crucial for recognizing the complex and interconnected processes that influence human development across the lifespan. In this video, you will witness the 8 stages of the human development and the expected tasks and development they must undergo. After watching this, I hope you gain knowledge, understand, and reflect about the said topic. Prenatal period involves tremendous growth from a single cell to an organism complete with brain and behavioral capabilities. The gestation is the development before birth and takes place in 3 stages. The first one is the germinal, first 2 weeks after conception, the zygote. The second one is the embryonic, 2 to 8 weeks after conception, the embryo. And the last one is the fetal, 2 months to 7 months after conception, the fetus. Ang mga kababaihan only release a single egg each month, but ang mga kalalakihan releases a million of sperm in single ejaculation, but only one of those will succeed. As soon as one lucky sperm cell succeeds in penetrating the egg immediately undergoes a chemical reaction that prevents other sperm cells from doing the same. Then the chromosomes carried by the sperm and egg come together, the egg is officially fertilized. The fertilized eggs then begins a rapid descent to the uterus. Over the next 7 days, the embryo undergoes multiple cell divisions in a process called mitosis. At the end of this transition period, the embryo becomes a mass of every organized cells called a blastocyst. Once the embryo reaches the blastocyst stage, approximately 5 to 6 days after fertilization, it breaks out its protective covering and begins the process of implantation in the uterus. Dito kung saan patuloy na lalaki at magde-develop ang baby sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina hanggang sa kanyang kapanganak. Infancy range from birth to 2 years old. It is a time of extreme dependence on adults, and many psychological activities are just beginning. Sila ay natututo ng lumakad at gumapang. Sa edad ding ito, sila ay natututo ng mag-respond sa mga bagay-bagay tulad ng pag-appear at pagmamano sa nakakatanda sa kanila. Dito rin ay natututo na silang magsalita ng mga basic word at gayahin ng mga sasabihin ng mga nakakasalamuhan o naririnig nila. Kaya ng maturuan tulad ng pagko-close open at pagsasara o pagbubukas ng kung anumang bagay. Ang mga infancy rin ay tinatawag ding mga lap baby. I-grab ang mga bagay-bagay na kanilang makikita o mahahawakan. Sila rin ay may tinatawag na separation anxiety na kung saan pag sila ay iniwan ng kanilang mga magulang, sila ay iiyak. Early childhood range from 3 to 5 years old. Young children learn to become more sufficient and to care for themselves, develop school readiness skills, and spend many hours in play with peers. Ang mga batang 3 to 5 years old ay mayroong iba't ibang skills. Meron silang locomotor skills kung saan kaya nila maglipat ng katawan from one place to another, gaya ng paglalakad. Non-locomotor skills kung saan mayroon silang kakayahang gumalaw pero hindi umaalis ng posisyon, tulad ng bending at stretching. At manipulative skills, ito ay pagkontrol, paghawak o paggamit ng bagay gamit ang bahagi ng katawan gaya ng mga kamay, halimbawa ay paghahagis ng bola. Ang early childhood ay troublesome, preschool age at toy age. Mahilig din sila mag-explore at magtanong. Nakapaloob din dito ang pre-gang stage kung saan ang mga bata ay nakabubuo ng grupo o mga kaibigan sa murang edad. Ayon kay Victor Lowenfeld, may 3 stages of drawing. First is scribbling stage, may zigzag lines at bilog pa lang ang kaya i-drawing ng bata. Second, pre-schematic stage. Kaya mag-drawing ng bata ng may mga ulo at basic elements. Lastly, schematic stage. Malaki na ang improvement ng drawing at makikita na ang different scenes.
Nakapaloob din ang konsepto ng past mapping kung saan ang mga bata ay nauunawaan ang kahulugan ng isang bagong salita matapos itong marinig ng isa o dalawang beses sa pag-uusap. Theory of mind, pinapakita nito ang kakayahang mag-isip ng isang bata. Ayon kay Mildred Parton, may 6 stages of play. First is unoccupied play. Hindi naglalaro ang bata pero ang atensyon niya ay nasa bagay kung saan siya ay interesado. Onlooker play, pinapanood ng bata maglaro ang ibang bata at kinakausap sila pero hindi siya kasali. Solitary play, naglalaro ang bata ng mag-isa. Fourth, parallel play. Magkatabi ang mga bata pero di nakikipaglaro sa isa't isa. Fifth, associative play. Nakikipaglaro ang mga bata pero walang task assignment o mga rules. Lastly, cooperative play, kung saan nakikipaglaro ang mga bata at may napagkasundo ang rules at roles. Middle and late childhood is the period between early childhood and adolescence, usually ages 6 to 12. During this time, children experience many changes in their physical, cognitive, and social development. The child is formally exposed to the larger world and its culture. In terms of physical development, ang mga bata ay may pagbabago sa kanilang height and weight. In terms of cognitive development, children become more logical and organized sa kanilang pag-iisip. They understand concepts katulad ng past, present, at future. Pagdating naman sa kanilang social and emotional development, they build friendships and strive for competence and achievement. Pagdating naman sa kanilang pag-aaral, school becomes an important part of their lives. They learn and test new academic skills. Adolescence is the period of transition from childhood to adulthood, which is ranged from 13 to 18 years old. Sometimes it is described as beginning in parallel with fertility or puberty, ang pagdadalaga at pagbibinata, and ending with maturity and independence. Halina't saksihan ang stages of development and developmental tasks ng isang adolescence. Una na ang pagtangkad at pagkakaroon ng Adam's apple para sa mga lalaki, na nagsasanhi ng paglalim ng kanilang boses. Tayo? Meron. Saan? 80. Ay, gagawin na natin. Sige. At sa mga babae, ang pag-gain ng weight kasabay ng breast and hips enlargement dahil sa pagtaas ng estrogen hormone sa kanilang katawan. At sa pagtaas nito, sila ay inaasahan magkaroon ng... Sa stage na ito, sila ay inaasahan magkaroon ng proper hygiene, matutong alagaan ng kanilang sarili dahil rin sa pag-usbong ng kanilang pubic at facial hair. Sa edad ding ito, sila ay inaasahan tumulong sa mga gawaing bahay at tulungan ng kanilang mga magulang. Sa stage ring ito ay nararapat na ang babae ay dadatnan o dinadatnan na ng buwan ng dalaw o menstruation. Hindi yun bad. Ito ay isa sa developmental task ng isang lalaki na kung tawagin ay masturbation. Ito ay natural and healthy way to experience sexual pleasure. Early adulthood spanning from 19 to 29 years old, it is a time of establishing personal and economic independence, career development, selecting a mate, learning to live with someone in an intimate way, starting a family, and rearing children. Sa stage na ito, dito nagsisimulang maging independent ang isang tao. Kaya na nilang suportahan ang kanilang sarili, maghanap ng trabaho at magdesisyon para sa kanilang sarili at higit sa lahat magkaroon ng karelasyon. Sa panahon na ito, nagsisimulang mag-explore, matuto at mag-grow ang isang tao. Ine-explore nila ang kanilang various careers, mag-gain ng experience. Ang bawat individual ay nagsisimulang mag-discover sa kanilang sarili at i-figure out kung ano ba talaga sila at ang mga bagay na gusto nilang gawin. The middle adulthood, who ages 30 to 60 years old. This is the time of expanding personal and social involvement and responsibility, assisting the next generation in becoming competent and mature individuals, reaching and maintaining satisfaction in a career. Sa panahon na ito, mas pinapalawak nila ang kanilang relasyon sa ibang tao. Dumadami na din ang kanilang responsibilidad bilang isang individual. Tulad ng sila na ang gumagabay sa mga bata upang maging mabuting tao sa susunod na henerasyon. Sa panahon din na ito, nakakaranas ng pisikal na pagbabago ang isang tao. Nasinyalis na sila ay tumatanda na. Nagkakaroon sila ng mga puting buhok at tumataas na din ang bilang ng kanilang timbang. Nagsisimula na rin sumakit ang kanilang mga kasukasuhan.
At upang mabawasan at maiwasan pa ang ibang sakit, magandang solusyon ang ehersisyo tulad ng paglalakad ng 30 minuto. Nakakabuti ito sa kanilang kalusugan lalo na sa kanilang edad. Late adulthood. It is time for adjustment to decreasing strength and health, life review, retirement, adjustment to new social roles. Dito, makikita natin yung lifestyle ng late adulthood person o senior citizens. So mostly, alam natin sa mga senior, kahit na nasa katandaan na, hindi pa rin nawawala na gawin yung mga bagay na nakasanayan nilang gawin. Sa edad nila, laging nasa bahay lang sila at sa realidad na din na minsan sila na lang ang naiiwan sa bahay. Kung kaya minsan, sa mga alagang hayop na lang nila, ibinabaling ang kanilang atensyon. Sa pagkilala sa GMA as one of the top 100 employers for Nandyan yung pag wala silang ibang mapaglibangan, mas gusto na lang nilang manood ng TV, lalo na kapag balita. Sa edad rin nila, kadalasan, maaga silang natutulog at maaga rin silang nagigising. Sa napanood natin ito, makikita ang realidad na sa pagtanda natin, andyan yung tapos na tayo sa pagtatrabaho at lagi na lamang nasa bahay. Kung kaya kadalasan, nililibang na lang nila ang mga sarili, lalo na at nasa edad na sila ng katandaan kung saan nalilimitahan na ang kilos nila. Dito lamang nagtatapos ang video na to. Sana ay magkaroon kayo ng reflection tungkol dito. As we explore developmental stages, we all have one insight. FIMA-EMLA, or the 8 stages of development, offer a comprehensive framework for understanding human growth and psychological evolution throughout the lifespan. From infancy to late adulthood, each stage presents unique challenges and milestones that contribute to the development of a well-rounded and resilient individual. Recognizing these stages allows for better support and guidance during crucial periods of transition, ultimately fostering personal growth, healthy relationship, and a deeper understanding of oneself. By acknowledging and navigating these stages, individuals can cultivate a sense of purpose and fulfillment throughout their lives.